Good day everyone, I'm Jonami Villamor Custodio, the presenter for today in chapter 109, topic Tires and Wheels. So in learning objectives, at the end of chapter 109, student will be able to identify the parts of tires and wheels including their function. And second bullet is to explain the principle of tires and wheels efficiency factors affecting performance. So, number 3 bullet is to analyze the tires and wheel safety learning about potential hazard related to tires and wheels. So, for the purpose of function, the first bullet is tire compounding, construction, and condition are critical aspect of a vehicle steering, suspension, alignment, and brake systems. So, second bullet is for handling can indicate defective or worn tires. Understanding tires construction helps technician identify the failure or handling problems. So, sa next bullet naman po is tires mounted on wheels and bolted to the vehicles. So dumako naman po tayo sa parts of tire. So let's proceed po sa parts of tire. So the first one is tread. So tread is a chemically different from other rubber parts of a tire and is compounded for combination of traction and tire wires. So, ang tread po ay isang magaspang na bahagi ng gulong. Ito ito ang bahagi na nagbibigay ng grip at traction sa gulong na tumutukoy sa pagpreno, pag-akyat at pagliko. Ang tread po ay isang pattern at grooves na nagbibigay ng drainage para sa tubig na tumutulong sa pag-iwas sa hydroplaning. So, in the next slide po is beam. It is the part that creates a tight seal with the rim holding the air inside the tire and keeping it inflated. So, ang beam po ay yung color yellow na strip. Ito po ay matigas na gilid ng gulong na nakakabit sa rim. Ang bead ay gawa sa steel wire o steel fiber cord na nakabalot sa paligid ng gulong. So, next part po is body fly. A tire strength comes from layers of materials wrapped around both beads under the thread and side rubber. So, body fly, ito pong layer na ito ay matibay na material na nasa loob ng gulong. Ito ay karaniwang gawa sa fabric cord or steel cord. Ang next part po natin is belt or tire belt. Tire belt has 2 or more layers of materials applied over the body plies and under the thread area only to stabilize the thread and increase thread life and handling. So, ang tire belt ay isang matibay na material na nakabalot sa paligid ng gulong. Ito po ay karaniwang gawa sa steel core or fiber cord. Nagbibigay din po ito ng lakas at katatagan sa gulong. So, in the next slide po, sidewall. The sidewall is a vertical rubbery part of a tire that you see when looking at it from the side. So, sa bahagi po ng gulong na nasa pagitan ng thread at ng beads ay may mga impormasyon din tulad ng laki, rating at presyon nito. Ang sidewall din po ay nagsisilbing protection para sa gulong na tumutulong sa pagpapanatili ng hugis nito. So, in the next slide po, the inner liner. It is soft rubber lining on the inside of the tire that protects the body flies and helps provide for self-sealing of small fractures. So, in inner,
In inner liner, ito po ay isang manipis na layer na goma na nakalagay sa loob ng gulong sa pagitan po ng thread at body flies. Layunin po nito ay upang maiwasan ang paglabas ng hangin mula sa loob ng gulong. Nagsisilbi rin po itong proteksyon laban sa mga gasgas at pinsala na maaari mangyari sa loob ng gulong. For the next slide is parts of wheels. Wheels is wheel offset. Offset is a very important variable in wheel design. If the center section is centered on the outer rim, the offset is 0. So, ang wheel offset po, ito ay distansya po mula sa half mounting surface hanggang sa center line ng gulong. Ito din po ay sinusukat sa Next naman po is back spacing. It also called near spacing or back side setting is the distance between the back rim edge and the wheel center section mounting pad. So, back spacing, ito po ay distansya mula sa mounting surface ng gulong hanggang sa likod ng gilid ng gulong. Ito ay sinusukat sa pamamagitan po ng inches na kapag mas malaki ang back spacing, mas malayo ang gulong sa sasakyan. At mas maliit ang backspace, mas malapit ang gulong sa sasakyan. So, next slide po is determining bolt circle. On 4 lug axis and wheels, the bolt circle measurement is simply taken from center to center on opposites to our hose. So, bolt circle, ito po ay isang proseso ng pagsukat ng diameter ng isang imaginary circle na dumadaan sa gitna ng lahat ng mga bolt holes sa gulong. Ito din po ay mahalaga para sa pagtiyak na ang gulong ay magkakasya sa sasakyan. Ang bolt circle ay sinusukat sa millimeter o inches ng kanilang pagsukat. So in the next slide is steel wheels. Steel is the traditional wheel material. A steel wheel is very strong due to its designated shape and the fact that it worked harder during manufacturing. So, steel wheels ay karaniwan pong gulong na gawa sa bakal. Karaniwan silang ginagamit sa mga mas murang sasakyan o mga sasakyan na ginagamit sa trabaho. Steel wheels ay mas mura, mas matibay at mas madaling ayusin. Samantalang pong mas mabigat ito, hindi gaano kaakit-akit at mas madaling mangalawang kumpara kay aluminum. Ang next naman po ay aluminum wheels. Aluminum wheels are the commonly used on cars and trucks. It means that the aluminum are forget under. So, ang aluminum po ay isang uri ng gulong na gawa sa haluang metal ng aluminum. Mas magaan ito kaysa sa steel wheels at may mas mataas na resistensya ito. Ang aluminum ay mas magaan, mas matibay at mas kaakit-akit at mas lumalaban ito. Samantalang mas mahal, mas madaling masira at mas mahirap ayusin kumpara kay steel wheels. The next one po is lug nuts. So, lug nuts are used to hold the wheel to the brake disc, brake drum, or wheel bearing assembly. So lug nuts, ito ay may mga malalaking nuts na ginagamit upang ikabit ang gulong sa hub ng sasakyan. Ginagawa silang matibay at lumalaban upang matiyak na ang gulong ay ligtas na naka-attach o nakakabit sa sasakyan. Ang lug nuts ay
karaniwang gawa sa steel or aluminum at may iba't ibang laki at hugis ito. So the next slide is types of lug nuts. This style of nuts must be used in wheels designed for this nut type. So, ayan po yung makikita po ninyo sa picture. Ayan po yung parang karaniwan na ginagamit sa sasakyan. So, meron tayong iba't ibang uri ng lug nuts. At ang pagkakaiba ay nakasalalay sa hugis ng kanilang dulo or seat type at sa uri ng kanilang thread. Meron tayong iilan na sample ng types of lug nuts. Una na dito ay ang conical seat, spherical seat, ball seat, flat seat, extended thread, tonner style, at lug bolts. So, for the last po is lug nut size. Lug nut are sized to the thread size of the stud onto which they screw. The typical size is 7/16 20 RH, where the 7/16 indicates the diameter of the wheel stud and 20 indicates that there are 20 threads per inches. So, size of lug nuts, ito ay tumutukoy sa diameter ng thread at ang haba ng lug nuts. Mahalaga po na pumili tayo ng tamang sukat para sa tiyak na gulong ang gulong ay ligtas na naka-attach o nakakabit sa hub. So, this is my references po. So, that's all po. Thank you.